So for today's video guys, may re-repair naman tayo na window machine. So ang window machine na ito ay indoor type. Ito po ang mga indoor type. Marami po mga nagtatanong kung paano po ito gawin. So ituturo ko lahat ng mga sekreto about sa ating window machine na indoor type. So ang issue nito, kahit hindi hinuhulugan, umaagos yung tubig ng tuloy-tuloy. At ang piso coin daw niya, hindi daw kumakain ng bagong piso, yung mga maliliit na piso, hindi daw kumakain. Ang kinakain lang nito yung mga yung dating piso, yung sa amin karaan na piso. So tapusin nyo ang video para malaman nyo kung paano ito gawin. Ituturo ko lahat-lahat, pati yung sa hat, i-explain ko kung paano ilagay yung breather at saka paano siya i-install itong mga puset niya. So may dalawang klase na pag-install ng kanyang puset. Kung lalagyan mo ng breather, pwede mo ilagay dito sa kanyang stock na puset. Pwede mo siya ilagay kung nalalagyan mo ng breather, kung gusto mong lagyan ng breather. Kung ayaw mo naman lagyan ng breather, pwede mo dito butasan at dito mo padadaanin yung hose at saka itong puset dito na sa itaas. Itataas natin yung puset kung gusto nyong ayaw maglagay ng breather. Pero ang recommended ko sa inyo, lagyan nyo ng breather para stock pa rin ang lagayan niya. Hindi na kayo magbutas ng ibang butas. So let's go. Ito ang kanyang problema. So isaksak ko kahit hindi hinulugan. Kahit hindi hinulugan, umaagos. Tingnan nyo. Focus na. Yan, dalawa dali. Nakasaksak at hindi hinuhulugan, umaagos yung tubig. So ito na po. So aking i-unplug. So nakita nyo naman ang problema. Ang maagos siya kahit walang hulog na piso. Ang possible na problema ng window machine na ito ay yung kanyang coin sensor or kanyang timer. Ang old kasi na timer ang ginamit nila, kaya matagal na daw itong kanilang window machine, kaya nagkaganito. So ipifix natin yan, iisa-isahin natin para malaman natin kung ano talaga ang problema at hindi tayo manghuhula ng mga problema sa ganito mga machine. So unang gagawin natin ay babaklasin natin ito. So baklas na. So ito ang kanyang water pump. Yan ang water pump ng ating window machine. So itong water pump, dito ito nakalagay sa yung may hose na receiver ng kanyang tubig. So dito dyan. Tapos patungo dito sa intake ng kanyang water pump at papasok dito sa kanyang hose at nilalagyan ng butas dito. Ito po ay butas, ito po ang breather. Kapag pinaandar po, may lumalabas ito na kaunting agos ng tubig. Para kung magos man siya, hindi siya magtuloy-tuloy. Kapag nag-stop na yung pump, kakat din yung tubig dito sa ating breather. At mananatili lang dito yung tubig. Hindi na siya aabot dito or aagos tuloy-tuloy dito sa ating puset. Ito ang purpose ng kanyang breather. Hindi siya aagos kapag naka-stop na yung pump. So, i-try natin para malaman nyo kung ano ang sinasabi ko. So, may aagos dyan. Mabilisan lang kasi baka mabasa yung yung mga pyesa niya. Ayan. Itutok dire. Saksak na ko. Ay padikit. Oh. Kita ang sakto. So, kita. Tapos dito lang ang water level niya. Dito sa loob, hindi siya aagos ng gravity. Gravity po tawag ng gravity pulling po ang tawag sa umaagos ng hindi siya umaandar. So, ang susunod nating gawin, nalaman nyo na kung paano maglagay ng breather. Yung sa hat, ito po ang madalian na explanation kung paano po maglagay ng hat. So yung tangke ng hat, ganito rin nyo ang setup. Tapos yung pump dito mo ilagay sa ilalim. Wala itong pare-kapareha sa itong yung isang kuan, wala itong hat. Pero ganito rin ang kanyang setup. Dapat
ganito rin, lagyan nyo ng breather para hindi tuloy-tuloy ang agos. Tapos kung gusto nyo dito rin ilagay, ikakat nyo yung dito na side. Ikakat nyo dito na side. Tapos dito sa cold, ikakat nyo rin. Tapos lagyan natin ng pump. Importante po ang breather ha. Importante po ang breather sa ating bindo. So next. So kung gusto nyo mag-set up ng hot, ganito po ang gagawin nyo. Dito, tutok mo dito. Itong puset na may stainless na tube, ikakat mo yan sa gitna. Tapos lalagyan mo ng hose. Itong gilid, lalagyan mo ng hose dito sa gilid. Tapos lalagyan mo ng water pump, yung intake. Yung intake, yung patungo dito sa tangke. At yung out naman ng kanyang tubig ay itong maliit na hose ito. Ito maliit na tubo. Ang intake kasi yung malaki na tubo. Ang maliit, yun kasi ang out niya. Yung out, ilalagay mo sa kahati, doon patungo sa kanyang puset. Patungo dito. Ganon din ang gagawin nyo dito sa sa hot. Pero ang sa hot ay puputulin nyo dito. Ganon din, puputulin katulad doon. Pagkatapos nyo putulin, yung pump ilalagay dito sa ilalim. Dyan sa picture na nilagay ko, yung may hot, dyan mo ilalagay sa ilalim. Tapos ang hose nya, pwede nyo ilagyan ng T. Lagyan nyo ng T at isasalpak nyo dito. Ito ang magiging breather ng ating hot. Or kung gusto nyo, kung malakas ang gusto nyo na agos, pwede nyo naman butasan ng katulad nito sa cold. So same procedure dito sa breather. Pero ang kaibahan lang, yung pump, ang sa cold dito nakalagay sa may pusit, yung hatiin. Tapos yung sa hot, doon sa ilalim, yung mauna sa tangke. Dapat mauna kasi ang pump sa tangke ng heater, kasi kapag dito natin ilagay sa ibabaw ang hot, yung pump ay masisira at magbabacuum, hindi po aagos yung tubig. Aagos lang po siya ng ilang seconds, tapos hindi na po siya aagos kapag tumagal. Kaya doon talaga nilalagay yung water pump sa ilalim. So ang next natin, ipipix natin ang problema nito. So maagos siya ng kusa at walang ibang salarin. Una natin gagawin, puputulin natin yung white na Allen coin sensor. Puputulin natin yan at isasaksak natin ulit. Kapag umagos siya na naputol na ang lahat ng color na wire, yung red, white at saka black, pagputol na yan lahat, tapos umagos pa rin kapag isinaksak, ang problema na ng ating bindo ay yung timer. So tara, i-fix natin. Una, babaklasin muna natin itong screen. Dapat po kapag nagbabaklas kayo ng screen ng ating dispenser, dapat po sa kanan po ang hawi para hindi po ma-damage yung ating tubo dyan patungo sa compressor. Ikita na po natin kung ano ang nasa loob. So ikakakat muna natin ito, at kung hindi umagos ang ating water window, walang ibang sira kundi itong coin sensor. Ito lang po talaga ang palaging nasisira. So guys, puputulin na natin tatlo. Ayan, putol na yung tatlong wire at isasaksak natin doon ka sa harap. Isasaksak natin. Kung aagos pa siya, ibig sabihin hindi yung coin sensor ang problema. Ang problema nito yung mismong timer. Ayun. So nakita natin na umagos pa rin siya kahit yung sensor ay ikinat na natin. Ibig sabihin may problema sa kanyang timer. So ang timer na talaga ang ating papalitan. Wala na pong ibang problema, timer na po talaga. Ang ibig sabihin, grounded na po yung kanyang receiver ng kanyang sensor. Dapat na siyang palitan ng bago. So let's go. So ito ang kanyang timer. Ito.
old model pa talaga ang kanyang timer. Ito ang papalitan natin. At itong 12 volts na transformer niya, hindi natin ito papalitan kasi okay pa naman. So papalitan natin. So ito po ang kanyang timer. So ito po ang nagka-problema. So nagka-problema po talaga siya kasi nasunog po itong mga, ito po, nagdikit-dikit na po yung mga wire, mga contact dito sa kanyang board. Kaya po na automatic talaga siya nga andar. So papalitan na natin ito. Stop sa me. So puputulin natin ito. Ito, puputulin natin. Tapos itong drain sa pump, puputulin natin. At ito na po ang kanyang timer. So wala na to. Grounded na ito. Basura na ito, kaya papalitan natin ng bago. So ito ang kanyang timer. Binaklas ko na. Tapos ititesting natin. Imposible naman aagos pa ito kahit wala na supply. Ayan po. Kahit nakasaksak na, wala na pong magos. Papalitan natin yung timer ng Allen timer na bago. So available po ito sa Shopee. Kung gusto nyong order, contact nyo ako. So shout out sa kanilang dalawa, appeal lang. Mga silent viewers. Mga silent viewers. So nilagay na natin yung Allen timer na bago. Ito pong Allen na timer po na bago na ito. Mag-receive po siya ng kahit old at saka new na piso. Kahit po ito po yung old piso at may maliit po na piso, magre-receive din po siya kahit maliit na piso po. Parang maliit na piso eh. Ito po ang ay betching ko man eh. Ito na maliit na piso, betching ko. Di am nagikan. Nagara naghuhuguan. So ito ang kanyang sensor, pinalitan na rin natin ng bago. Isasalpak natin. Install na ang kanyang sensor, yung bagong sensor niya. Tsaka itong sa pump, i-wiring rin natin, color coding. At kung yung pump po bago po tapos mahina po bumuga ng tubig, baliktarin nyo lang po yung wirings na red at saka black. Pwede pong iswap ang dalawang wire na yan para lumakas po ang ating pump, kasi yan po ang possible na kaya mahina, baliktad po ang supply. So na-install na po natin ang kanyang, natap na rin natin yung main source niya. Ito ang kanyang negative, itong black, at ang positive itong kanyang red. So ayan, nakatap na po. At ito ang sa pump, lagyan lang natin ng tape para safety. So ito, sa di pa natin lagyan ng tape, iti-testing muna natin kung hindi na ba umaagos. Okay. So the moment of truth. Wala na. Ayan po, hindi na po siya umagos. At iti-testing natin kung kapag hinulugan ng piso, mag-okay na ba siya. So 3 seconds lang muna ang ating sinit up para mas madali. Ayan po. Amazing. So ayos na po ang ating Bindo tubig machine na indoor. So okay na po, iti-tape na lang po natin yung lahat ng open na wire na binalatan natin kanina at in-splice. Lalagyan lang natin ng tape para ma-okay na. So ito ang dating kayong karaan na piso, yung dati na piso, at ito po yung bago. So sabi ng may-ari kanina, hindi daw magdidetect kapag
bago po ang piso, yung maliit na piso. Ito lang pong dati na piso, yung old na piso ang kinakain. So ngayon, bago na po yan ang sensor natin at saka timer, titignan natin kung gagana ba itong bagong piso. So let's go, try natin. Ayaw pa din. Siyang dagana. Karaan. Karaan. Karaan na siya. Balik sa ni. So guys, titignan natin kung bakit ayaw pumasok yung piso na bago. So ihulog mo yung bago. Hulog, uy. Halapos niya dito. Hindi siya Hindi mo agi sa. dadaan dito sa coin sensor. Doon lang siya dadaan dito. Dito. Wow, mali. Kaya pala hindi siya Kakain. kakain. Hindi aagas. Kaya Kasi tumatambik. yung kwan, Isa sa taplin. yung karaan. Yon. Yung karaan ay papasok siya kasi malaki ang butas dito. Kung yung maliit na coin, yung bagong coin ay hindi siya dadaan sa sensor kaya hindi siya nag-on. So ang remedyo natin gagawin nito, tatakpan natin ito. Ito tatakpan natin sa gilid. Isa lang. Tatakpan natin ito at saka kung dito lalabas sa kabila, tatakpan na natin kahit dalawa para magtuloy-tuloy ang piso na coins. So guys, kanina hindi pumasok ang bago nating piso. So ngayon, nilagyan ko ng blind. So pansamantala muna ito kasi wala pang pambili. Titignan natin kung hindi ba kung mahuhulog na ba siya sa coin sensor niya. So ihuhulog natin, ihuhulog ko. Ayan. So ayos na. So ibabalik ko lang yung sensor at titignan natin kung magdidetect na ba siya. So ayun, ayos na. At na-fix na natin yung problema. Ate lang itatry yung bagong piso kung nahuhulog na ba siya. At saka may napansin ako, maraming tig by 5. Ititesting rin natin kung gagana ba itong by 5. 25 centavos. 25 cents. So una, ihuhulog natin itong bago at itong old at saka itong by 5 kung gagana ba. Sasaksak muna natin. Ayun, nag-blink na siya. Ito na siya. Ito ang iuunahin natin. Piso. Bago. Itong bago. So kung gagana na ba siya. So ayun, gumana ang bago. Isusunod naman natin itong old piso. Ayun, gumana rin. Ayos. At panglas itong 25 cents. Pero hindi po talaga ito mahuhulog. 25 cents po. Ayun, wala. Last, may isa pa nito. Walang value. So yung nagbabalak na maghulog ng 25 cents, hindi po yan gagana. Wala po. Wala po yang hindi po yan gagana. Kaya kung nagbabalak po kayo na humulog, nagsasayang lang kayo ng 25 cents. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, like, share. Follow na rin po para sa ating susunod na video para updated kayo sa ating next na video about itong ating window machine at kung paano gumawa at paano mag-repair ng mga ganitong setup. Okay, gumi. Organ? Hindi ko naman.
Tugna.